Wala yung daddy mo, tas yung mga aso mo, and some of your friends, kapag nakaranas sila ng pain, tinatalikuran nila si Lord. Pero you're still standing by the grace of God. Welcome to Testifier, the official podcast of Fire at the Altar. We talk about real testimonies of real people who have encountered the power and the glory of God in healing, deliverance, miracles, signs, and wonders. And sa gabing to, we will talk about a testimony of someone na may grabing testimony talaga. Hindi ko ma-explain, pero yung pinagdaanan niya is grabe talaga. She went through fire. And I can't imagine kung ako yung personally dadaan doon. But she came out strong because the Lord is with her. So ngayon, let us welcome our beautiful Julie Mench. Hi. Okay, hi. So, kamusta? I'm good. I'm good. Okay naman. So, welcome. Anong feeling na ikaw yung first? Nakaka-pressure. Nakaka-pressure. So ngayon, simulan natin yung testimony mo sa kung paano tayo nagkakilala. So, di ba, naalala ko, we met sa church. In-invite ka ni Dan. Yes! The love of your life. So, ngayon, in-invite kita agad na maging bridesmaid. Isa 2 weeks pa lang tayo magkakilala. Bridesmaid agad. Bridesmaid agad din. Parang pagkasabi ka, bridesmaid ka. Reaction ko nun, parang... Tapos tumingin lang ako kay Dan. And then, umano lang din si Dan. Okay, good sa'yo. Yung bigla na lang bridesmaid ka na pala. Tapos alam mo, from that moment on, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. True. So many things na pinagdaanan natin. And ako personally, naka-witness ng life experience mo, front row seat. Grabe, no? So, let's talk about what happened after that. Okay. Sige. So, ano naman, yun nga, in-invite ako sa church. Tapos ako, parang awkward lang or parang nakikisama lang kasi syempre invite. And then, nung una, nahihiya pa ako makihalubilo sa inyo. So, nasa likod pa ako unang umuupo, di ba? Sa pinakalikod pa. And then, Nagtatago ka pa kay Dan? oo, nasa likod lang ako pag nag-ministry kayo dun sa harap. Tapos, ayun, unti-unting nasa likod na ako ninyo. And then, ako na yung nag-DDLP, ako na yung nagtatao sa computer. And then yun, naging backup singer, and then tenrain for worship leader. Grabe. Tapos ayun, ngayon, nandito na Tapos tayo. ngayon, all around ka na. Yes, all around na. All around na, kahit saan na ilagay, no? Kung saan ilagay. So, yung 100% surrendered ako, August 12 ng 2021. So, 5 years na, magpa 5 years na rin. Yes. Tagal na din, no? Kalahating tagal na rin. dekada. Kalahating dekada na rin. So, yun. And then, nung nakilala ko kayo ng 2021, March of 2022, yun na nga yun, doon na nag-start. Sunday night yun, umuwi ako, and then, madaling araw, Monday yun. Ginising lang niya ako for, ginising niya ako kasi manghihingi daw siya ng tulong. Si daddy mo? Oo. And then, nagtaka ako kasi hindi siya ganon na vocal siya na need help. Magsasabi siya ng need help pagdating sa pagkain, sa pagluluto, pero out of the blue, tulog ako, tapos yun yung una niyang sasabihin. And then, pinaupo ko siya, pagtalikod ko, wala na siyang malay. Parang yung pagtalikod ko, yun yung nalaglag siya sa kama kasi nakaupo lang talaga siya, di ba? Tapos yun, hindi na siya nagising ever since nun. Nalaglag siya nun. Tapos, dinala siya sa ospital. Yes. Ganun lang pala kabilis. Ganun lang kabilis. Pagdating sa ospital, sinabihan ako agad ng neuro yung first hand talaga sa ER na
unang tingin o nang check niya sa kanya, sinabihan ako na 97% chance na hindi na magigising. Grabe. Yung feeling ko talaga nung nasa gitna ako ng ER, parang yung feeling na tumigil yung mundo or parang nag-slow mo talaga. Tapos, ang ginawa ko lang nun, wala pang pinagsabihan nun. Ako, ang goal lang talaga is maidala siya to get help para sa Parang alam mo, parang binuhusan ng tubig. Oo. Legit ba? Yung nagising ka Wala. lang. Ganun agad. Yung parang kasama mo ba siya kahapon, Oo. tapos biglang kinabukasan. Yun nga kasi bago ako umalis nun before church, nagbiruan pa kami kasi the day before, bumili siya ng yung popsicle. Tapos hiningi niya yung sa akin. Sabi ko, bakit mo pa sinasabi? Bakit ka pa nanghihingi sa akin? Sabi ko, kung ano yung nandyan, atin yon, hindi akin lang. Sabi ko, turo mo sa akin yon. So, parang ako yung na sa tagal namin, 5 years din kami magkasama since yung mother ko, yung mommy ko nasa, siya, ibang bansa. Siya yung nakaka-deep talks ko, yung honesty na hirap akong ilabas pag kay mami. Siya yung kasama ko, parang biglang nawala ng ganun. All of a sudden, no? Oo, grabe. Parang di mo talaga expected. Hindi talaga expected. Wala ding mga naging warning signs prior to that. Meron, pero hindi namin tinake yun as something na Parang ganun life lang and death na, matter oo. na. So, tinake namin yun as ganun lang siya. Hindi pala. Mga Grabe. warning signs na pala yun. Tapos naalala ko nun, nagmotor kami ni Adrian papunta. Kasi nagulat din kami. Parang, anong nandyan na? Parang kasi di ba magkakasama tayo, sabi mo di ba Sunday? Magkakasama tayo ka ng Inatiga pa ako na ng gabi Oo, niya. naalala ko yan sa sasakyan ni Kuya Alec, di ba? Tapos mga parang kinabukasan ata ng morning, may chat ka sa GC na ganito, ganyan. Tapos pumunta kami ni Adrian. Naalala ko, nakita ka na parang nakaupo ka sa gutter. Oo. Kasi, talaga yung utak ko nun, ang goal ko lang is if may need yung mga doktor na papers niya, kasi although sinabi na nga sa akin na gano'n na yung percentage ng chance na hindi na siya magigising, yun nasa akin, parang nasa akin, hindi. Magigising siya, magiging okay siya. Kasi, lagi naman gano'n, may mga times na gano'n, di ba, sinasabi na, ganito na, wala nang chance. Tsaka ang hirap nun, wala kang kasama. Oo. Wala kang kasama. First time kong doon pumunta ng ospital. Wala akong kaalam-alam. So, yun. Ang lang nun is, yung nakita niyo ako nung nasa gutter, aside dun sa iniisip ko yung needs ni daddy, paano ko sasabihin kay mommy? Yun lang. Kasi malayo si mommy mo. Paano ko i-open up sa kanya? Kasi syempre gising, tulog siya nun. Pag mag-chat ako sa kanya na, mami, ganito, nasa ospital kami ni si daddy na stroke. Syempre, kasi na niya yun parang equivalent ng sa akin kay Dan. Ganon si mami, or more pa. Kasi, parang all-in-one na yun sila. Mag-best friend, partner in crime. Diba? Tapos suddenly, ganon. Grabe, parang... Ang masakit pa dun sa side ni mami kasi, March yun. May dapat planong umuwi. Yun lang. Hindi niya na naabutan. Na plano dapat possible dito siya mag-birthday or before mag-birthday nandito. Pero ang sakit naman nun. Hindi na kayo nagkita. Ever since ng love of your life, no? Oo. Parang, Ang masakit nga lang kasi syempre, 'di ba, yung nung yung nire-revive na siya. Tinanong pa ako noon ng doktor if ever na mag-decline na si daddy. Kung i-resuscitate pa nila si daddy, i-revive pa nila. Lahat ng kausap ko, yung mga kapatid niya, si mami, sinabi na wag na. Kasi yun yung ni mami ni mami at daddy, usapan nila na if ever ganun, wag na. Ayaw ni daddy daw maging pabigat, ayaw niya maging burden sa akin, sa family niya, kay mami, ayaw niya financially, yung syempre emotionally, physically. Kaya nung time na, kasi kausap ko nung time na yun si mami, tapos nakatalikod ako, tapos pagharap ko na ganun,
Inaano na. Nire-resuscitate. Grabing ano. Sinisi-CPR na nila si daddy. Grabe. Tapos, ang nagawa ko, nasa gitna ako ng hallway no, kasi nasa ICU siya. Tapos marami kami mga katabi. Napaluhod ako. Kasi nga, parang nalambot ako. Tapos, nung wala na talaga, in-announce na talaga si daddy na wala na yung time of death niya. Gumanon ako Nag-time of death na. Ay, Nag-time of death na. Tapos wala parang ako, na. parang hindi pa nagpa-process sa utak ko. Ano nangyayari? Parang, totoo ba to? Parang Grabe. feeling mo, yung mga sinasabi nila na kung panaginip to, gusto ko na magising. Yung ganong feeling, ganon yung pakiramdam. Grabe. Grabe talaga. And then, nung na-announce na nga na yung time of death, ganito, ganyan, sinabihan ko na si mami na, mami, kukunin na nila si daddy. Na sa morgue. Kukunin na nila si daddy. Paalam ka na. Oh. Sabi ko, kausapin mo na lang si daddy. Ang sakit. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Ang sakit. Isipin mo, partner mo, kasama mo ng ganito. Ano nung time na yun? 19 years silang magkasama. Oh. 3 years old ako. Grabe. Nagkakilala sila. Langis. Tapos, ganun-ganun lang. Isang ganun lang, no? Oo. Tapos, ang hindi ko talaga makakalimutan na sinabi ni mami kasi naka-loudspeaker. Tapos nilagay ko sa balikat ni daddy para rinig niya. Kasi di ba meron sinasabi na may last 7 minutes Oo, na na nakakarinig. mag-playback sa'yo yung buong buhay mo. So, ang ano ko, ganun yung ginawa ko. Sabi ko, magpaalam ka, kausapin mo si daddy. Gumanon ba na si mami? Parang bata si mami nung time na yun. Sabi niya, ang daya mo, hindi mo man lang ako inantay. Ang dami pa nating plano. Ito, ganyan. Tapos umiiyak siya, tapos gumanon siya na, huwag ka mag-alala, pahinga ka na. Tapos gumanon siya, ako nang bahala kay Limen. Ako nickname ko yun, nickname nilang dalawa sa akin yan. Ako nang bahala kay Limen. Magpahinga ka na. Ang ano lang sa akin, gumanon siya. Kita na lang tayo, susunod ako. Kasi ano talaga, ang ano nila, pag ikaw na una, susunod ako. Hindi, pag ako na una, susunod, ganito. Ganunan sila nung growing up pa lang ako. Di ba? Sobrang love na love nila yung isa't isa. Sobrang makikita mo talaga, alam mo, Nakakaiyak. growing up, nakikita ko yun sila. Akala mo teenager na walang anak. Grabe. Makikita mo sila na na ako na lang magsasabi na, doon na nga lang kayo sa kwarto, sa harap ko pa. Gumaganon ako na. Tapos, yun. So, since nakita ko nga yung partnership nila na, ang hirap pa nun sa akin kasi, growing up, pag may papaalam ako, tanong mo kay daddy, papaalam kay daddy, tanong mo kay mami, sino ang aanuhin ko? Sino yung pinagpapasapasahan nila ako? So, nakita ko yung partnership nila, kung paano sila kumilos na as partners, kung paano sila kumilos as nagde-depend sa isa't isa, paano sila magmahalan, paano sila maging as partners talaga, tapos maging parents ko. Ano ko talaga yun na gusto ko ganito. Kasi hindi ako lumaki na may sigawan, na may nag-aaway. So, I made it my goal or my na I want some a kind of love na ganito na syempre normal yon na nasa-short kami sa funds, nasa-short kami financially, mas close sila pag mas close sila pag may problem kami kasi 'di ba usually pag mag-asawa or sa family lalo nag-aaway pag may problema. Oo. Yun yung isa Pero sa sila they're getting closer sa isa't isa. Kasi ang nila, may problema nga tayo. Divided pa tayo. So, dodoble lang yung sa atin. So, isa yun sa mga lessons ko na never ever fight, lalo na pag may you fight the problem. Oo. You don't fight each other. You don't fight with each Grabe, other. naging example talaga sila sa'yo. Naging example talaga sila sa amin. Kaya, pag may, sa tagal namin ni Dad, pag may misunderstanding kami or may lagi ko na inaalala yung mga ganong times na
nakikita ko. Yung mga lessons na nakuha ko sa relationship ng parents ko. So yun. Grabe, no? Grabe talaga. Tapos alam mo yung you have everything, kasama mo sila. Tapos biglang isang araw lumipas, Nawala. bukas wala na. Grabe din yan. Naalala ko yun eh. Tapos isipin mo yung going home to the same house kung saan kayo magkasama. Tapos knowing na wala na siya doon. Ang sakit Grabe. nung part na yun na Tapos yung ice cream, nandun pa din. Naalala ko yun. Naalala ko yun. Hindi na kinain. Oo. Tinest kasi yun siya na nag-COVID positive siya. Oo. So, since COVID positive, automatic, ang tawag doon yung susunugin, Cremation. Ayun, cremation. Kinremate siya. Well, nung sinundo namin yun siya ni Dan doon sa ospital, gumaganon ako kay Dan, sabi ko, kasama ko si Daddy, hinatid ko siya dito sa ospital buo. Uuwi ko siyang abo. Tapos yakap-yakap ko siyang ganun. Grabe. Yakap-yakap ko siyang ganun. Tapos hindi ko masyadong kinakausap si Dan. Tapos si Daddy, ginaganon ko lang yung urn niya. Hinahawakan ko yung pangalan niya. Ang sakit nun. Sobrang Sobra. sakit. Hindi ko ma-imagine yung naging grieving part mo, no? Sobrang tagal din eh. Ang sakit kasi sino ba naman all Yun your life, din. nandun ka? Yun din. Yung grieving part ko, parang hindi ako nagkaroon ng grieving time. Kasi, ako lahat nag-asikaso. Since wala si Mami, ako mag-aasikaso. Wala akong time para magluksa, Magluksa talaga. maging malungkot, kasi busy. Tapos hanggang sa, hinatid na siya sa sementeryo, hinatid na siya doon. And then, after ng hatid nun, lipat ng bahay kasi ayoko Hanap doon. agad ng bahay, no? Panibago. Ayoko na din dun sa bahay na yun kasi Ang hirap naman, tas mag-isa ka. since 2011 nandun kami. Gumraduate ako ng elementary, nandun kami. Gumraduate ako ng senior high, siya kasama ko, nandun kami. Lahat ng memories namin naging yung teen years ko nandoon. Nakakaano ng isip yun kapag Oo. nagstay ka. Nandun ba, di ba nung gabi na yun, nandun kayo nag-overnight Nag-over kayo? kasi hindi ka namin Wala pwedeng akong- iiwan. Wala akong tulog. Hindi ko kayang matulog. Umiiyak ako nung gumaganon ako kasi syempre nandun kayo. Na ano ako na yung marinig nyo. Umiiyak lang ako. Tapos, naglipat. And then, naglipat ulit. Yung Diba? naalala ko yung Ilang gabi beses na, naglipat. alam mo yung parang bigla ang lipat. Tawag dito, tas naghahanap tayo, naglalakad tayo kung saan meron. Dami natin doon, sila Sinay, Oo. sila Ate Laika, Oo. di ba? Tapos naalala ko, pinakaiusapan natin yung landlord. Baka pwede po lipat na po kami ngayon. Ngayon. Kasi sabi, di ba yung bahay lilinisin pa. Tapos meron silang parang Kahit kami na po kubo-kubo. maglinis. Kaya nga. Tapos doon tayo natulog dun sa kubo-kubo. Tapos naalala ko, nag-devotion tayo. Tapos kumanta tayo ng Broken Vessels. Tapos doon tayo natulog. Tapos kinabukasan, tulong-tulong maglipat. Lipat. Ayun. Tapos, ang di ko ma-imagine, nawala na yung daddy mo. Tapos, sunod-sunod nawala yung mga dogs. Grabe! Ano ilan yan? 6. 6, no? 6. Naalala ko dati si Kang. Siya yung una, di ba? Siya yung pinakauna. Grabe. Nag-away yun sila, nagkaroon siya ng injury na napasukan ng hangin yung bloodstream niya. So, syempre, bawal yun kasi yung hangin na yun, papasok yun sa heart niya. Hindi pwedeng ganun. So, dun siya na nung dinala namin siya sa vet, nun yun yung explanation ng vet. Dinala namin siya sa vet, nagsistart na siyang naghihingalo na siya. Tapos, sunod after kay Kang, si Tiki. Yeah. Naalala ko, di ba medyo masungit si Tiki? Pero nakaka-close ko na siya. Yung dun sa sa bahay niyo. Grabe, tas si Tiki. Oh, naalala mo yun? Naalala ko kasi, pag merong mga puting aso, Naalala mo naalala ko siya. Naalala ko, dinala pa natin siya sa vet eh. Kasi karga-karga ko si Tiki.
Tapos nasa, nag-tricycle tayo papunta sa vet, di ba? Oo, yung sa may bandang Las Oo, Piñas. okay pa siya nung time na yun eh. Yun yung unang punta natin sa Vietnam na gumaganon-ganon na siya. Gumigewang-gewang siya. Oo, parang lighthead, tapos gumaganon yung mata niya. Diba? Mm-mm. Grabe. Tapos, few days later, ano lang, 2 weeks. 2 Si weeks. Fury naman. ay, grabe. Isa-isa talaga. Tapos, sunod doon. Ano na, sila Chico, Chiki yung kambal. Sila yung last, di ba? Ay, hindi, si Chico lang, si Chiki. Oo. Si Chiki tsaka si Blessing. Yun yung Oo, sila yung natira. silang Ang sweet-sweet dalawa. pa naman nung kambal na yun. Oo. Naalala ko yun eh, nandidila pa yun ng mukha. Na ano pa ako nun kasi na yung kambal na yun, pinagalitan pa kami ni mami nun. Mm. Kasi hindi namin alam na buntis. Mm-mm. Hindi namin alam nun na buntis. Na ano na lang namin na... Si Blessing yung tatay. Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Ay, yung una. Ang tatay ng kambal, si Cam. Okay. Diba? Nag-rumble. Sobrang dami. Naalala ko yun eh. Kinlose ko Grabe. sila isa-isa eh. Sunod-sunod. Namimiss ko na yung Namimiss mo yung Kasi, ano, lalo na tatapusin. si Chico Oo. ang lambing nun kasi uupo kayong na magkatabi kayong dalawa, bigla siyang gaganon sa'yo. Mm-mm. Yung alam mo nung yung love ko sa mga dogs, lalo na dogs talaga. Nakuha ko yun kay Daddy. Mm. Si Daddy talaga yung kasi nung una talaga nung una kong punta rito sa Maynila. Takot ako sa aso. May aso kami dati si Asteroid tsaka si Bugsy. Si Bugsy medyo matanda na nung time na yon. Ano na siya, yung senior dog na siya. Si Asteroid talaga, teens pa lang, mas bata siya. Mas malaki yun siya. Alam mo yung 7 years old, 8 years old ako, na dito ko siya. Ganun siya kalaki. Malaking aso dog. talaga siya. Na pag nilalabas namin siya, yung naglalakad, biglang gumaganon. Iniiwasan kami. Mm. Doon ko nakuha yung yung love ko sa aso. Yung lungkot lang kasi ba't sunod-sunod naman? Sunod-sunod. Tapos naalala ko, Walang pahinga? may one encounter tayo nun yung parang sobrang lungkot mo talaga eh. Mm-mm. Tapos pumunta ako sa bahay niyo kasi naalala ko nagtatanong ka, bakit kung kailan nakilala ko si Lord? Mm-mm. At saka ako naranasan yung mga ganito. Bakit kung kailan naano ko si Lord? kina-question Naalala ko yun. Tapos ako din, oo nga Lord, bakit? Napa-question din ako. Tapos ano pa, imaginein mo, baby Christian ako, tapos ganun yung ganun yung experience pang mo. level 999. Oo, Lord, hindi naman ako nag-English. Bakit ako yung strongest soldier na kinuha mo? Sabi ko, tinatanong, pinagpipray kita nun. Tapos tinatanong ko, Lord, bakit ganito? Kumbaga, kasi di ba, kahit ako mapapatanong ako. Tapos alam mo yung sabi sa akin ni Lord, still small voice. Kumbaga parang, these things were supposed to happen. Pero, yung ginawa ni Lord, hindi niya hinayaan na maranasan mo nung mag-isa. Kumbaga, sinakto ni Lord na, hindi si Lord yung nag-ano. Pero gumawa ng way si Lord. Yun yung mas magandang term. Para kung mapagdaanan mo man yun, May kasama. kasama mo si Lord. Oo nga, Hindi ka mag-isa. Inisip ko yun na, what if kaya na hindi ko kayo nakilala, tapos ganitong yung nangyari. Tapos, sana lang ako pupulutin. Kaya ang hirap eh. Kasi Sana lang ako kukunin. pag alam mo, isipin mo yun, wala kang masandalan sa mga panahong ganun. Tapos, ito pa yung pinaka-importante. Alam mo yung utak natin kapag walang Lord, walang pag-asa, madaming tao, like, kinukuha nila yung mga sarili nilang buhay. Kumbaga, pero napakabuti ni Lord eh. Na hindi niya hinayaang maranasan mo yun na, alam mo yun na ikaw lang. Grabe yung love ni Lord sa atin. Tapos naalala ko, hindi ka rin makapag-work ng maayos. Naalala ko sa Parang call center ka pa nagtatrabaho. Oo. Sa call center ka pa nagtatrabaho nung time na yun. Tapos, hindi ka makapasok kasi sasabihin, namatay po yung aso ko. Tapos susunod, namatay po yung aso ko. Wala, grabe. Hanggang talaga, hindi ko mapanood yung video kung paano siya namatay. Kasi namatay siya sa sakit, di ba? Tapos si Sina yung nandun sa bahay. Nasa labas pa ako nung galing sa church.
Siyempre, hindi ko papabayaan. Tinitake ko na yun as parang mga babies ko. Kaya nga mga anak kasi ko. alam mo yung aso is family na eh. Kasi ako, Companion naranasan ko din yun eh. Nung si Happy, yung tapos dumating yung point na sinabi sa akin ni Sinay, si Happy, parang nag-antay lang siya nung may kasama. Kasi diba lahat tayo nasa church na. Tapos nung si Sinay yung nauna sa bahay, pagdating niya sa bahay, dun biglang nag-ano na si Happy. Tapos hindi niya nag-antay lang siya ng kasama. Tapos nung sinesend ni Sinay yung picture, hindi ko matingnan. Naalala ko yun, Ang ako sakit yung nun. nanonood nun. Ako Ang yung sakit. nag-check. Kaya nga. Ako yung nag-guide kay Sinay. Tapos ako yung kumakain tayo, nakaganyan na. So, iiyak ka lang. Kasi baby ko yun. Tapos Kung may day ka, nag-work ka, nagkatabi mo nandito. si Happy, tapos alam mo movie marathon ko yun ng The Chosen. Alam mo, pag nanonood ako ng The Chosen, nasa gilid ko siya. Tapos tulog siya. Tapos nung naiyak talaga ako nun. Nung nasa sasakyan ako, yung nasa motor pala, tawag dito, yung iyak ko, Yung full-on iyak yung talaga. grabe, kasi parang kulang yung, ganun. Gusto ko isigaw Ilabas talaga eh. talaga. Kasi sobrang sakit. Ako isang aso lang yun. Mali yung akin. Times 6. Grabe. Hindi ko ma-imagine yung pain. Kumaga, alam mo, nakakatuwa kasi alam ko na overcome mo na yung pain. Nakikita ko sa'yo na dati hindi mo kaya ikwento na hindi ka umiiyak. Pero ngayon, grabe, thank you Lord. Kasi si Lord yung nagbigay ng strength sa puso mo. And grabe, naalala ko lang, hindi lang mga dogs, pati yung mga friends mo. Ay, oo. Diba? Grabe, parang alam mo yung parang nasa paligid mo. Yung mga, yung mga nasa paligid ko, parang, Bakit Lord? Anong meron? Ano meron? Grabe, parang nagsisi... Una nun si Marian. Pangalawa si Jeneline. Grabe, sunod-sunod. Parang, Lord, bakit? Pero grabe, no? Kakaibang, grabe ma-imagine niyo yung ganong testimony pa ng mga tao sa paligid mo. Mga importante yung mga tao sa paligid mo. Pag may nangyayaring ganun na, ang chat ko sa'yo, Lani, bakit? Di ko alam. Bakit ganun? Yung mga nangyayari sa... Grabe. Hindi ko Imagine mo, ma-imagine. ilang buwan, wala pa akong isang taon nun, as Christian nun. Kaya, Wala pa akong isang taon. tapos ganun na yung kagrabe yung mga experience mo. Grabe, no? Grabe. Wala akong ibang words. Imagine mo yun, yung kay Jeneline, yung sa last friend ko na namatay. Oo. Namatay siya ganitong araw. Pagka Sunday, ako song lead. Ay, song leader. Worship talaga, no? Mapapa-worship ka through the pain. By the way, next episode niya. Worship I-plug is a lang. weapon. Yeah. I-plug lang. Pero yan, pag-uusapan natin yun sa next na episode. Pero, ayun na nga. Grabe, no? Yeah. Tapos alam mo, ito pa yung isa sa pinaka nabibless ako. Kasi nakita ko kung paano nag-work si Lord sa buhay mo. First hand. Like, meron ako, kagaya sinabi ko kanina, may front row seat. After nun, hindi lang yun yung mga pinagdaanan mo and marami ko pang pinagdaanan na pain too many to mention. Pero alam mo yung nakakatuwa kasi you're still standing. Grabe, no? Power. Nakaano ka pa din eh. Andito ka pa rin. Andito pa din. Kasi madaming tao, kapag nakaranas sila ng pain, tinatalikuran Sumusuko. nila si Lord. Pero ikaw, nakita ko na through everything na naranasan mo, through it all, mas lalo kang Tuloy-tuloy. kumapit kay Lord. Tuloy-tuloy. Kasi kung saan pa? Kasi saan tayo dadamputin kung wala Ang si ano ko Lord? din kasi, ang parang inaano ko rin kasi, if ako sumuko, paano si Mami? Yeah. If ako sumuko, nawalan na siya ng partner, nawalan pa Kaya- siya ng anak, iisa na lang. Kayong dalawa na lang yung meron. So, yun din ang parang, inaano ko, parang naging motivation ko talaga na, hindi pwedeng tumigil, hindi pwedeng mag-give up ka kasi may isa pa. Kaya nga. Dalawa ang parents ko, doon nawala yung isa, may isa pa. Amen. Kasi binilin ko rin kay daddy yun na
ako din bahala kay mami. So, yun. Kaya para kay mami. Parang itong ano na to, promise ko to kay daddy eh. Yung parang last na ano ko sa kanya, promise ko sa kanya. Kasi isa yun sa mga turo din niya na huwag susuko. Kasi normal lang yun. Normal lang na may problema. Malaki man or maliit. Normal lang yan. Habang nabubuhay ka, may problema. Hindi nawawala yan. So, marami. Hindi lang naman si mami. Nandyan pa yung grandparents ko. Andyan pa yung Madami pang nagmamahal sa'yo. Andyan pa yung mga tito-tita ko. Yung mga pinsan ko, pamangkin ko. Diba? Nandyan si Dan. So, hindi talaga pwedeng sumuko. At ayoko sumuko. Kasi, mahal ko rin naman ang buhay ko. Mahal ko. Tsaka may plano pa si Lord sa buhay mo. Tsaka, ang ano ko ngayon is, I don't wanna survive. I wanna live. Yes! So, inano ko talaga yun. Laban, no? Yes. Grabe yung pinagdaanan mo. And I'm so blessed. Ilang years, no? Nagsasayo na sa August 12. Grabe. Sa August 12. Yes. Malapit na birthday. Yeah. Spiritual birthday. Grabe. Sa loob ng 5 years, sobrang dami mong naranasan. But the Lord is with you. And siya yung firm foundation natin. Amen. Siya yung lakas natin in the midst of the storm. And siya din yung nagpapakalma sa storm. Kaya, alam mo yun, ngayon, you have a stable job. Yes! Sinabi ko na, Lord, ayoko na mag-BPO. Sabi ko, may certificate ako sa bookkeeping. Marami akong skills na kayang gawin. Kahit saan mo ko ilagay, okay lang. Kahit gumano na rin ako na kahit hindi ganun kalakihang salary. Basta yung sanity ko tuloy-tuloy, okay lang. Iba din kasi actually yung stress sa call center. Grabe. Wala ka ng tulog. Makipag-usap Pero ka pa. believe ako sa mga tao din na kaya magstay. Kaya nila i-endure yung ganun ka-stressful na situation sa work. Kaya, yun, God bless. Sa inyo. Samahan kayo ni Lord palagi. Kaya yun. Kaya grabe, I'm so blessed sa buhay mo. So, in a bit, ipag-pray natin yung mga tao na nakaka-experience din ng possibly same sa sitwasyon mo. Dadating na rin yung Father's Day. And marami rin siyang pinadala na father figure eh. Andyan sila Bishop, andyan yung mga tito ko, andyan yung lolo ko. Tsaka si Lord talaga yung makakapag-feel ng void sa buhay natin. Do hanapin natin yung void, yung kulang dun sa void na yun kahit kay Lord pa rin natin siya mahahanap. Kaya sobrang blessed ako sa buhay mo. You're standing strong kay Lord and alam ko na marami pang gagawin si Lord sa buhay mo. At hindi pa natatapos yung story mo. There is more sa buhay mo na alam ko madami ka pang matutulungang tao. Yung mga naranasan mo is hindi joke. Nawala yung daddy mo, tas yung mga aso mo, and some of your friends. Pero you're still standing by the grace of God. Kaya ngayon, ang gawin natin, ipag-pray natin yung mga tao na nakaka-experience ng same thing, or kahit hindi father, or kahit sinong loved one, who have lost a loved one, and who is currently experiencing grief, pain sa heart. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na si Lord, sinabi sa Bible, ay malapit sa mga broken-hearted. So, if you're broken right now, if you're feeling a pain na hindi mo masabi kahit kanino, if you're feeling something in your heart na hindi mo ma-express in words, yung sadness mo, the Lord sees it all. So, right now, let us pray. Father God, Lord, in the name of Jesus, Lord, we thank you for the life and the strength na pinagkaloob mo kay Julie, Lord Jesus. Lord, you were able to sustain her, Lord God, through all the pain, Lord God, na pinaranas sa kanya ng kaaway. Lord Jesus, I pray, Lord God, that your Holy Spirit, Lord God, will bring the same comfort, Lord Jesus, sa mga taong nakakaranas din ng
parehas na sitwasyon, Lord God. Lord, the same thing, Lord, na ginawa mo para kay Judy, Lord, you comfort her through the pain, Lord God, when she was alone, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord God, gawin mo rin ito, Lord God. Whoever it is, Lord God, watching this video, Lord, na nakakaranas ng pain, ng grief, disappointment, and shame, Lord, be their comfort, O God. Hallelujah. Lord, let them experience your love na walang katulad. Holy Spirit, empower, Lord Jesus. Lord, sapagkat Panginoon, Ikaw lang may kakayanang mag-sustain, Lord Jesus, sa buhay ng bawat isa. Lord, we honor you, Lord Jesus. And Lord God, we rebuke all the works of the enemy, Lord Jesus, sa buhay ng bawat isa, Lord. Hallelujah. Every attacks of the enemy, Lord God, sa family, sa finances, Lord, at sa kahit anong aspeto ng buhay, Lord, hindi namin ito pinahihintulutan, Lord, sa mga nanonood nito, Lord. In the name of Jesus, we cancel, Lord God, every witchcraft plans, Lord God, every curses, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, silihan mo sila ng iyong banal na dugo. Cover them with your holy blood, Lord Jesus, and guard them with your holy angels. Yes. Lord, we thank you for healing our hearts. We thank you, Lord Jesus, for always being there for us. Lord Jesus, we love you. We give you praise. We honor you, Lord. In Jesus' name, amen. So, okay, congratulations. Okay, tapos na ako. Natapos na ang first episode ng ating Testifier. So, if you want to see more of this, since this will be posted sa YouTube, please subscribe to our channel and follow us on Facebook. So, ayun, to God be all the glory, Amen. and God bless everyone.